Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang kinalabasan ng ating farmhouse na pinagkaabalahan natin sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan actually, na pinag-effortan natin ng todo talaga para nang sa ganun pagdating ng PB team, handang-handa na siya. Pero ang tanong, handa na ba talaga? Ipapakita ko po sa inyo isa-isa yung parte nung farmhouse. Pasensya na po kayo kasi inabot na po kami ng gabi bago namin natapos yung lahat ng mga kailangan na gawin para dito sa farmhouse. Ayan. So ngayon pakita ko po sa inyo kung ano na ang kinalabasan ng ating farmhouse. Let's go! Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung anong kinalabasan ng ating farmhouse. So yan, kung nakita po ninyo, yan yung ating sliding door na ating pinagawa. So ito na po ang unang silip sa ating farmhouse. Ayan. So nakita niyo po ba kung gaano kalaki na yung pinagbago ng farmhouse natin mula noong nagsimula na ipakita ko siya sa inyo na parang raw pa. As in, ang dami pang ginagawa, yung kisame hindi pa nakakabit, wala pang kahit ano dito sa side na to. And then dito sa right side ko naman is wala ka pa din masyadong makikita. Pero right now, if you can see, sobrang tapos na siya. So isa-isahin natin kung ano yung mga idinagdag natin dito sa farmhouse. Siguro i-start muna natin dito sa ating mga pailaw. Ayan. Ito pong ilaw na to, dinagdag natin yan of course kasi ang original design, buksan ko muna. Ayan. So, ayan. So, ito po yung ilaw natin dito. Dinagdag natin kasi yung original design nito is dapat meron ako maliit na table dito. Pero, naisip ko kasi na yung maliit na table ay pwede naman na dito na lamang sa bar counter. Ako kakain pag wala akong bisita. Kaya naman ang pinagawa ko, nagpagawa na lang ako ng mas malaking table na ipapakita ko po sa inyo maya-maya lamang. So, eto naman, baguhin ko lang po ng konti yung ilaw ha, kasi naka-white yung ilaw natin. Mas gusto ko po yung yellow na kulay ng ilaw. Ayan. So, kung makikita po ninyo dito is nilagay na natin yung ating patungan ng TV. Ayan, yung TV rack natin. Now, kung mapapansin nyo po, yan po ay solid. Solid na kahoy. I think 8 inches yung kapal niya. And then yung haba niya is 12 feet. Sobrang bigat po niya na kailangan niya ng maraming tao bago siya mailipat o bago siya mabuhat. Hindi po yan kayang buhatin ng isa or dalawang tao lamang. Sobrang bigat po niya. As in solid wood po yan na napakabigat. Ayan. So, makita po ninyo. So, yan yung ating TV. And then, dito sa kanan is yung ating painting. Etong painting na to po ay binili ko sa Vietnam nung nag-travel kami ni Pugong saka ni JR. So, I think ito yung unang painting na binili ko sa labas ng bansa. Kasi hindi naman ako dati into painting. Pero si JR kasi, siya yung nag-influence sa akin na bumili ng painting. And then, syempre, meron din tayong ilaw dun sa dulo. Ayan, buksan natin. Ayan, para mas nagdadagdag siya ng ganda dito sa side na to. And then, naglagay lang tayo ng accent dito na plant. Ano nga bang tawag dito? Sahodiaman ang tawag dun sa plant na ito. Yun ang sabi ni tatay. Yung binilihan natin dun sa Tagaytay. Yun daw yung pangalan niyan. Tapos, if you can see, yung paint na ginamit natin dito is yung asbestos lime wash. Ang kulay niya is FLA, F-L-A. Yun yung kulay niya. Pareho siya actually Pareho siya. Ito FLA din to. Ito din FLA. Pero magkaiba yung naging texture niya dahil ito 3 patong. Ito 2 patong. Sinadya ko na hanggang dito na lang kasi nung pangalawang patong ko dito sa part na to, sabi ko okay na, parang mas naging maganda yung kinalabasan niya. Kaya hindi ko na siya 3 patong. So, ayan. Syempre nandito rin yung ating
Ayan, yung pinagtatanong, yung tinanong nyo po sa akin ng kung saan ko nabili, kung magkano ba yung napakagandang projector na ipinakita ko sa inyo dati. So, ito po yun, yung ating Modofo S500 projector. And then, ito, I'm sure ma-excite kayo dito. Kasi, mapansin nyo, kagaya ito ng JBL speaker ni Pugong Biyahero sa Davao. Actually, ako po yung nagsabi kay PJ na, PJ, ito yung bilhin mo. Kasi, nabili ko na ito noong panahon na yon. So, nauna ako na bumili ng JBL speaker na to. Tapos talagang sobrang nagustuhan ko yung sound and sobrang nagustuhan ko yung quality. Kaya nirecommend ko siya kay PJ nung napunta kami noon doon nung ginagawa pa yung PB House. Sabi ko, ito yung bilihin mo na na speaker kasi ang ganda talaga ng quality. So, yun. Kaya pareho kami ng speaker na pang video. Okay. Ayan, so, yan po yung ating TV rack area. Tapos punta naman tayo dito sa ating center table. Grabe yung center table, kung mapansin po ninyo, again, kagaya din ng ating TV rack, solid wood po yan. Pinagdalawa ko yung isang piraso na ganon, pinahati ko into two, para maging ganito yung kakalabasan niya. So, ang nangyari ay sinadya ko din na magkaiba, na hindi siya pantay. Ayan. Para maging design ba? Para maging kakaiba yung itsura niya. Kasi parang very common na yung pantay yung center table mo. So, ginawa ko na ganyan lang siya. And then, ang pinapatungan niya lang ay ganyan lang din. Solid wood din. Kahoy dalawa. Isa, saka dalawa. So, yan yung kinalabasan. At sobrang happy ako dun sa kinalabasan nitong center table ko na ito. And then, kung pupunta naman tayo dito sa, yan, ito naman yung ating sofa, sala set. Ganon din, kagaya ng TV rack natin at kagaya ng ating center table, yan ay solid wood din. Ang kaibahan lamang dito ay pinag-isa ko yung dalawang piraso. Ito, so ang haba niya is 12 feet. So, dalawang piraso talaga siya. Ang ginawa ko is pinakombine ko siya sa isang sa isang paa. Para nang sa ganon, maging mas malapad yung kanyang total width. Ang total width niya is 30 inches kasi yun yung in-order ko na foam. In-order ko yan sa hipag ko. Yung hipag ko yung nag-order niyan actually kasi meron silang dun sa dun sa company nila. So, yan yung ating sala set. Tapos naglagay tayo dito ng malaking vase. Vase pa ba to? ng malaking taniman. Yan. So, ipinatong ko siya dun sa dalawang malaking kahoy para magkaroon ng accent yung wall. Which is, eto din yung isa naman dun sa halaman na binili natin kay tatay doon sa Tagaytay pa rin. So, dyan ko siya inilagay. Which is, I think, bumagay naman siya dun sa overall look. Ngayon, eto, sobrang bare talaga. As in, wala kang makikitang kahit ano dyan. I'm praying na ang first na isasabit ko dyan ay ang aking, YouTube play button yata yan. Yung tawag doon. Diba? Pangarap yan. Who knows naman, di ba? Malay mo naman, magkatotoo na yung una kong maisabit dyan is yung play button. I think pag naka-reach ka kasi ng 100,000 subscribers yun eh. Currently, meron na po tayong 53.7, I think 53.7 or 53.6 thousand subscribers. Kaya thank you po sa inyo lahat na nag-subscribe na. At doon sa mga hindi pa, ayan, subscribe na po kayo para naman ma-reach natin yung isa sa goal natin na magkaroon ng YouTube play button dun sa wall na yan. Ayan. Tapos, dito sa side na to, ayan, I'm sure matutuwa po kayo dito sa na to. Dito sa mga upuan na to. And then, kumbaga parang isang set ba? You have your TV rack, you have your center table, and your sala set na parang uniform yung uniform yung appearance niya.
and then yung quality is super talaga yung quality. Talagang feeling ko wala na ako dito sa mundo. Matagal na ako wala dito sa mundo pero yung klase ng furniture na yan nandito pa. Buhay pa siya. Kahit wala na ako. Ayan. So yan po yung ating living room, living area. And then mapansin nyo itong side na ito kasi dito nilalak yung ano natin, yung sliding door. Tapos ito po kasi pinagawa ko siyang parang accent din dito kasi papalagyan ko dito ng mga hook para dun sa mga susi. Para pagpasok mo ng bahay, ilalagay mo lang dyan yung mga susi mo. Pero hindi ko pa po kasi napalagay yung hook, hindi na napahabol. So ihahabol na lang after. Ayan po. So ano pa ba? So, yan po yung ating living room. And of course, yan, kita nyo, yung malalaking bintana, which is, I think, bumagay naman doon sa kulay nung lahat ng nilagay natin. So, ayun. Pero, comment din po kayo. Hindi ko po kasi alam kung tingin nyo okay ba siya or baka hindi nyo gusto. Ayun, comment lang po kayo. So, yan po yung ating living room area. Ngayon, pakita ko muna po sa inyo pala itong etong ating sliding door kasi napaka-smooth ng sliding door na yan. Ayan. 'Di ba? Ayan. Ayan. 'Di ba? Ang galing po na. So si Papa din ang gumawa niyan. Actually, halos lahat naman 'to. Halos lahat naman 'to si Papa yung gumawa. So, yan, gawa din ni Papa 'to. Tong sliding door na yan. Ayan, napakaganda ng pagkakagawa. Napakatibay din yan kasi solid wood rin yan. Ang tawag dun sa wood na yan is ananapla. Kagaya din ng mga kahoy na ginamit dito sa ating upuan, dito sa center table, saka dun sa ating TV rack. Puro ananapla na ano po yan, na kahoy. High quality yung kahoy na yan. Hindi po yan yung inaanay. Yan. So, nakita nyo na ang living room area. Ngayon, punta naman tayo dito sa, I'm sure, maraming excited rin sa part na to. Dito sa ating kusina / bar area. Ayan. Pero, i-change ko muna po yung kulay ng... Ayan. So, ito na po yung final look ng ating bar. Pasensya na po kayo kasi ang daming ano dito. Kasi nga, dahil pa dating ang Pugong Biyahero, di po ba? Ang dami ko pang ano dito, mga gamit-gamit yan. May bigas, meron pang mga ano dyan, yung mga gulay, nandyan lang din. So, ang dami pang ibang bagay na nandyan para dun sa gagawin natin bukas. So, ito po, kung mapansin ninyo, nagdagdag tayo dito ng 4 na high chair para doon sa ating bar / kitchen. And then, meron din siyang 4 na ilaw dito. Tapos, I'm sure na gulat kayo kasi nagkaroon tayo ng yan, yung mga rack na yan. Yung sinabi ko po sa inyo dati na pangalan nito, yung mga tubings, eto, yung mga pipes and tubings, yan po yun. Tapos pinalagyan ko ng mga kahoy. Same na kahoy din yan, ananapla din. So quality wood rin yan. Halos lahat actually ng ginamit natin dito sa bahay is ananapla, karamihan. Doon sa ginamit natin is ananapla. Tapos yung mga pipes na yan po, binili ko lang yan sa Shopee. Tapos ako na yung nag-assemble niyan kasi yung original na design ng mga pipes na yan is totally different. Hindi po yun ganyan. Ako na lang yung nag-mix nung yung mga fittings. Ako na lang yung nag-mix nung mga fittings para mag-come up sa ganyang final design. So, yun. Tapos nagulat din po kayo kasi hindi na siya white. Kasi initially, dito ako nag-present ng projector ko, which is white pa yan dati. Ngayon, hindi na. Gray na siya. Asbestos lime wash din po yan. Ang kulay niya is Cilian. Cilian. C-I-L-I-A-N. Asbestos lime wash. Kung gusto niyo po ng ganyang texture din. Ginawa ko yan na ganyan yung kulay kasi nga parang gusto ko na magkaroon ng ibang parang ibang texture yung bahay pag tinitignan mo. Kasi
Unlike pagka yung all white, do maganda naman, as in, ang ganda ng all white, di ba? Kasi ang linis, tignan. Kaya lang parang medyo nafa-flatan ako dun sa all white. Pero I respect na maraming may gusto ng all white. Gusto ko rin siya. It's just that ngayon gusto ko ng merong iba namang nakikita. So, yun. So yan pa din yun, yung ginawa natin. Pero ngayon meron na siyang mga varnish na ano, kaya kitang-kita na yung ganda ng kahoy, 'di ba? Ito po, kagaya po nito. Ito ay 1 2 3 inches yung ano nito. 3 inches yung kapal nito, and then yung lapad nito is 20. 20 nga ba to? Yes, 20 inches ang lapad niyan. And then ang haba niyan ay I think nasa 3.5 meters ang haba po niyan ng bar na yan. So yun, siyempre naglagay din tayo ng mga ano doon, yung mga display na alak. Ayan, kagaya niyang yung mga yan. Pero meron po kasi ako diyang mga alak na binili ko pa din from, eto, halimbawa to. Ayan, yan. Yan, Bali gin yan. From Indonesia ko din yan binili. And then meron akong binili naman dito from, ayan, Hanoi. Ito. Itong isang to. Red. Ilapit ko na lang para makita po ninyo. Kasi, parang, ayan. So, meron tayo dito. Ito galing Vietnam din to. Coffee liquor. And then yung mga maliliit na mugs natin. And then yung design mugs. Tapos ito, saan ba galing to? Vietnam din yan. Galing Vietnam din. Tapos ito, yes, sa Hanoi. Then meron tayong binili lang na mga ilang pandagdag na para lang mas maganda yung look ng bar natin. Ayan yan. So merong Jack Daniels, merong Margarita Mix. Si Madam, mahilig sa Margarita. So naisip ko siya. And then Johnny Walker, of course. Tequila, very useful sa pag magmi-mix ka. Yung sa bar, yung parang bartending. And then, ito yung sinasabi ko po kanina na Bali Gin. So, dun ko yan binili sa Indonesia. Sa airport ko mismo siya binili. And then, ito yung decanter na binili lang natin sa Lazada. Tapos, ito yung kasama niya na set. Meron siyang baso na 4. Bumili na lang ako ng separate na high glass na same lang din yung design. And then, yung ice bucket na same din yung design para isang isang set talaga siya. So hindi ko na pa ipapakita yung pababa ng kusina kasi nga medyo hindi pa siya organized ng tunay. So ayan, pero syempre ayan yung ating bintana, medyo makalat pa dito sa side na to, dito sa kanan. And then yung ating ref nandyan. And then ayan, yung mga gamit-gamit natin. Ayan po mga kababayan, so yun po yung ating living area. Pero ngayon, pasukin naman natin yung ating kwarto, yung bedroom. Alam ko maraming excited na makita din yung bedroom. Kaya naman tara at silipin natin ang ating bedroom. So, ito po yung ating bedroom. Surprise! Ayan. So, yun po yung final look ng ating bedroom. So, naglagay lang tayo dito ng ilang ilaw. Actually, dapat isa, and then 2, and 3 yung ilaw. Kaya lang, hindi na umabot yung pagkakabit namin ng dapat ganito kasi siya lahat. Yung ganyan na klase ng ilaw. Unfortunately, dahil nga po nagmamadali na tayo dahil bukas ay nandito na ang PB team, hindi na natin nagawa na matapos talaga yung lahat na gusto natin gawin. So, pero okay lang naman kasi ganun pa din naman yung parang overall look nung kwarto natin. So, nandito po yung aircon na binili natin dati at pinakita ko sa inyo dun sa nakaraan nating video. And of course, ito, yung mga extra beds na meron tayo. Ito ay mga queen size beds na ang gagawin natin is ilalatag natin dito sa room para nang sa ganun ay magkasya tayo. And then, kung makita po ninyo, ito yung bed na dating pinakita ko din sa inyo. Meron niyang 2 foam. So, yung isa dyan ay pwede nating tanggalin para sa iba pang member ng PB team. And then, if you can see, yung area na to, ginamitan ko po to ng yung asbestos lime wash paint. Kaya ganyan yung
kanyang kinalabasan. So, lime wash yan, lime wash finish yung ginawa natin para, kumbaga, more, parang industrial pa din yung dating niya. Tapos, etong painting na to, kung makikita po ninyo yung painting na ito po ay binili ko nung nagpunta kami ng Bali, Indonesia. Kasama ko si Pugong, saka si JR. So yan, binili ko po yan. Si JR po yung naka-influence kasi sa akin na bumili ng painting pag nagpupunta kami ng ibang bansa. Tapos sabi niya nga, ilagay ko dun dito sa bahay ko. Kaya naman, ayan, nandyan na, nasabit ko na. Siya rin ang nagpa-frame niyan. Thank you so much, JR. Napakabait niya, napaka-supportive palagi. So, yan. Yan po yung bed natin. And then, dito sa side na to naman po ay nandito yung ating sofa. Itong sofa po na to ay dual purpose. Kasi sofa siya sa ngayon. Kung makikita ninyo, sofa siya, diba? Pero, napapag-combine siya into bed. So, nagiging bed siya na ang size niya ay 60 by, I think, 84. 60 by 84. So, halos ang size niya ay isang queen size bed pag pinag-combine siya. So, dual purpose po yan. And then, if you can see dito, ayan, sorry, gabi na po kasi ngayon. So, dyan yung ating bintana. And of course, yung bintana na dati pinakita ko na sa inyo, kung saan kitang-kita natin dito ang view naman dun sa labas ng farmhouse. Ayan, meron po kayong nakikitang view dyan. Ayan, meron po dyang pailaw. Yan po yung hammock. Yung tambayan ng Crispaw. So, yun po yan. Tapos, so yan po yung kabuuan nung ating bedroom. Actually, malaki naman siya. Kasya naman talaga kami dyan. Kasya naman talaga dito yung PV team. Pero for sure, ako siguro dito na lang muna ako sa labas. Kasi for sure, maaga din akong gigising. At late din naman ako matutulog pag nandito sila. So, I'm fine doon sa labas. Tapos yan, ayan, may aircon naman, so nothing to worry. Saka yung panahon po ngayon, dito sa Mindoro, ang lamig paggabi. So, kahit may aircon nga ako dito sa farmhouse, hindi ako nag-aircon nung nakaraang 2 araw kasi nga malamig naman po dito sa gabi. So, ngayon puntahan naman po natin dito yung ipinakita ko sa inyo dati na walk-in closet. For now, ginawa natin muna siya na lagayan ng ating mga other things, yung mga extra pillows, yung blankets na hindi pa nagagamit. Sorry po, hindi ko maano yung ilaw ha. Kasi etong kinabit ko na ilaw, hindi ko alam kung bakit hindi nag-work hindi yung bumbilya kasi bago naman yung bumbilya eh. Pero hindi siya nag-work. So tomorrow, i-check pa namin ulit yung line kung bakit hindi siya nag-work para makita po ninyo. And then, so yan po yung mga extras na gagamitin din ng team kasi nandyan yung mga blanket, yung mga pillows, nandyan din. Tapos, nandito naman sa side, yung temporary location muna noong ating solar, yung yung mechanism ng solar na nagpapatakbo ng kuryente dito sa buong bahay. Of course, gaya nga po ng sabi ko sa inyo netong nakaraan lang, nawala ng kuryente dito sa barangay. Fortunately enough, saktong-sakto siya dun sa araw na pagdating nung solar na binili po natin. So, kaya naman ngayon medyo kumbaga nakakatipid na rin tayo dun sa gamit natin dun sa kuryente. And kumbaga hindi tayo apektado nung nangyari nung pagtaas ng krudo sa kasalukuyan. So, ayun, yun po yung isa sa pinagpapasalamat natin. And of course, nandyan pa rin yung mga hangeran natin. Kasi nga, walk-in closet naman talaga to. Hindi pa lang to finish for now. Pero, yan na lang muna yan sa ngayon. Ayan, so ngayon naman, ipakita ko naman po sa inyo ang ating CR or yung comfort room na I'm sure, ayan, curious kayo kung ano na ang itsura ng ating comfort room. So, andyan na po yung
ating bathtub. So, nandyan na yung bathtub na binili din natin sa Wilcon. And then, yung kung saan we're hoping na magkaroon ng pictorial ang Chris Pao, a wholesome pictorial dito sa bathtub na to. Hopefully, mangyari. I don't know if it's going to happen. Pero, hopeful thinking lang. So, yan. So, meron, yung mirror na yan po actually, is nandito yan sa may walk-in closet. Though for now, inilagay ko muna siya dyan kasi nga, yung mirror na nasa sa likod, which is pag umaga, kita mo yung view. Pero pag gabi po kasi, pag walang ilaw sa labas, and may ilaw dito sa loob, so makikita ka. So, nilagyan ko muna siya ng mirror dyan kasi nga, hindi pa namin na-fix yung nilalagay namin na solar doon sa labas. Kaya nilagay ko muna siya dyan. Temporary, na inilagay ko muna siya dyan. And then working naman of course yung ating shower and meron naman siyang faucet doon sa area na yon. And of course yung ating timba at tabo. Tapos nandito naman yung ating CR, yung ating bowl, and nandyan yung ating anong tawag dito? Lavatory. So, nandyan. And then, nandyan na din syempre yung ating mga pinamili na groceries. Nandyan yung mga extras din. Like shampoo, body wash. Body wash na yung binili ko. Pero, bumili pa rin naman ako ng mga bath soap nandun sa baba. Pero, bumili ako ng body wash kasi nga, since marami ang member ng PB team na tutuloy dito, I think mas applicable yung body wash na gamitin. So, yan. May mga extras dyan like shaving, toothbrush, of course, yung other toiletries nandyan din. And then, of course, nilagyan din natin siya ng another pailaw doon sa taas. Ayan, ang hilig ko sa ganitong ilaw po, no? Sorry. Ayan, pero natutuwa po kasi ako sa ganyang ilaw for some reason. Saka, natutuwa ako dun sa ilaw na hindi kulay white. Mas gusto ko po yung parang ano lang siya, parang warm. Yung parang yellowish na kulay. Mas gusto ko po siya. So, yan. Yan po yung kabuuan naman ng ating comfort room. I hope na nagustuhan po ninyo. Oh, nga pala, maalala ko lang. So, nung pinakita ko po sa inyo to dati, is, kung maalala nyo, bakante yon. And then, wala pa rin yung mga white pebbles na nakikita nyo sa ngayon. Kasi dati, ang may white pebbles pa lang is yung nandito sa area na to, dito sa shower area. Pero kaninang hapon, as in hapon lang, dumating na yung white pebbles na in-order natin para naman doon sa bathtub. Kaya naman, fortunately, nakahabol pa yung mga pebbles na yan para doon sa ating bathtub. So, siya yung kumumpleto ng look ng ating bathroom. Ayan. So, sana po nagustuhan po ninyo. Comment lang po kayo kung meron kayong mga other suggestions. Kasi, etong kulay na to, which is white currently, hindi talaga yan yung final na kulay niyan. Meron po akong binili na from Asvesti Lime Wash din, which is Tuscan. I think yun yung pronunciation. Correct me if I'm wrong. So, parang yun yung kulay niya. So, lime wash din yung paint. Yung lime wash din siya na gusto ko sana na siya yung ipintura. Kaya lang gagahuli na sa oras pag pinilit ko pa na may habol. Kaya hindi ko na rin hinabol. Buti na lang din. Hindi kasi nga, ayun, tingnan nyo naman ngayon. Gabing-gabi na bago kami tapos ngayong araw. So, yan. Yan po yung ating bathroom. Sara muna natin. Ano pa ba? Ito pala. Ito po kasi yung gusto ko ipakita ko sa inyo. Ito. Ayan, yung napakalaking table. Pero makikita nyo naman po yan ng malinaw sa ibang PB team member sa mga susunod na araw. Or sa akin mismo, makikita nyo yan. Napakalaki po ng table na to. So, malapad na table po yan. Ayan o. Ayan o. Ganyan siya kalapad. As in, halos nasakop niya yung area ng terrace na part na to. Pero kasi, ginusto ko talaga na malaki yung table at nandito siya sa labas. Kasi nga, mas maluwag dito, mas presko. At kaya niyang i-accommodate ang buong PB team. Kasi, I think yung pupunta dito is 13 or 14
So, kung siguro 6 and then 6, 12, magdagdag ng isa dito sa kabisera, saka dun sa other side. So, 14 na agad yon. And then, meron pa tayong extra dito na yung bar counter natin, meron tayong 3 chairs dito. So, kumbaga, kayang-kayang i-accommodate netong area na to, yung buong PB team. Pasensya na po kayo, wala pa kasing ilaw dito. Hindi na namin nahabol. Pero umaga bukas, papalagyan po namin ng ilaw yan. And then, ano pa ba? Ito, ayan kaya lang madilim na po. Hindi nyo na makikita. Pero actually, yan yung duyan, yung hammock, yung kagaya ng tambayan ng Crispaw, yung area na yun. Pero pakita ko na lang po sa susunod na pagkakataon nyo na lamang po makikita yan. So, yan. So, I think yan yung kabuuan na nung ating farmhouse. Oh, ihabol ko lang po pala kasi kung mapansin ninyo, nag-iba na yung texture neto, saka iba na yung kulay niya. So, nilagay po natin dito yung mga UPVC panel board yata ang tawag dito sa ganito. Yung mga ganyan. So, ganyan na po siya ngayon. Which is, nag-contribute siya dun sa overall look naman nung ating farmhouse po. Ayan. So, I guess yan na lang muna. And for sure naman, makikita nyo po yung buong, yung kabuuan talaga netong farmhouse. Every day mula ngayon, makikita nyo yan. Hindi lang sa aking upload, kundi dun sa upload ng buong Pugong Biyahero team. Kaya naman, sana po antabayanan ninyo ang aming mga upload at panoorin nyo po yung aming mga upload sa mga susunod na araw pa. Yan. Ayan. So, ayan. So, I think dito ka na lang po tatapusin yung ating farmhouse tour. Once again, pasensya na po kayo kung gabi ko kayo na bigyan ng farmhouse tour kasi hindi ko na siya magagawa bukas dahil nga 6 a.m. paalis na ang Pugong Biyahero team dun sa Agkabayan. At mas maaga pa doon, nagising na ako to prepare para doon sa kanilang pagdating. So wala na po talaga akong time na magawa siya ng umaga. Kaya pasensya na po kayo kung ginawa ko ito ng gabi. Pero ganun pa man, gusto ko po magpasalamat doon sa inyong palaging suporta. Alam ko marami na din yung nababasa ko na worried na din kayo kasi medyo nag-lose na ako ng weight. Actually, totoo po yun. Tapos medyo masama pa rin yung medyo masama yung pakiramdam ko even until now. Medyo masakit pa yung lalamunan ko. Tapos may konting pa ako, parang colds. So, kaya medyo iba din yung boses ko. Pero okay lang po yan. Masaya naman po ako dun sa mga nangyayari. Masaya naman po ako dun sa ginagawa. And very happy po ako to welcome the entire PB team dito sa ating farmhouse. And super thankful ako dun sa mga tao na syempre tumulong sa atin para maisakatuparan na matapos yung farmhouse bago pa dumating ang PB team. Dun sa mga tao na nagtrabaho dito sa farmhouse. Kanina lang actually, ang Kuya Emon, yung pinsan ko, si Dabo, yung ating videographer na palaging kasama sa Pinagbayanan, si Utok, na hanggang kanina umabot na kami ng halos almost 10 p.m. na nandito pa, nagtatrabaho pa sila. May ginawa pa namin, tinapos pa namin yung tambayan ng Crispaw doon sa labas ng halos 10 p.m. na. Ang gamit namin ay solar light na lang. Tapos, kasi nga kailangan may habol. Ayoko kasi na meron akong na-commit na hindi ninyo makikita. Kaya talagang sinikap namin na may habol yan. Ang hindi nyo pa makikita is yung volleyball na nakakabit. Pero yun po kasi is because pupunta po kami ng Pinagbayanan at dadalahin pa namin yung volleyball net and yung ball doon sa Pinagbayanan kasi maglalaro doon ng volleyball ang PB team. Pero ipapakabit din natin siya dito after natin na manggaling doon. So yun po. I think yun yung mga nakomit natin na mga bagay dati pa. Of course, yung concert, we're hoping
sisikapin natin na mangyari yan. Ready naman kasi nandyan naman yung video okay. Actually, nung isang gabi, nagbi-video okay ako dito kasama ko si mama saka si papa. Nagkakantahan kami. To ano na din, parang test na rin yung video okay kung ano yung performance niya dito sa bahay, kung maganda ba yung quality. And maganda naman yung quality. So, feeling ko may pupush talaga natin na magkaroon ng parang mini concert yung PB team dito sa ating lugar. Hopefully lahat pumayag at lahat kumanta, no? Well, for sure yung majority naman papayag naman yan kasi magagaling naman kumanta, saka magagaling naman I mean pag nag-request ka naman sa kanila, ano naman mga game naman yung mga yan. Pero yan, let's see, di ba? So yan yung isang bagay na kailangan nyo pong abangan kung sino-sino kaya ang kakanta sa PB team kapag naganap na ang PB team mini concert. So yan. Marami po kayong aabangan sa mga susunod na araw, hindi lamang doon sa aking upload, kundi sa upload po ng mga PB team members. Ayun lamang po mga kababayan. So hanggang dito ko na lamang po tatapusin ang ating farmhouse tour. At sama-sama po nating abangan at i-welcome ang Pugong Biyahero team dito sa ating farmhouse at sa Barangay Talaw-Taw. Ayan, i-upload ko po kasi ito after na dumating ang PB team at after ng live natin sa pagdating ng PB team. Kaya for sure, makikita nyo na doon kung na-surprise ba sila doon sa ating pa-surprise or baka may idea na ba sila, hindi ko alam. Pero feeling ko wala naman silang idea doon sa kung ano yung gagawin natin. So yun. Abangan nyo po ang mga susunod pa ng mga kaganapan dito sa farmhouse at dito sa ibang lugar dito sa Talaw-Taw. Kasi syempre dadalhin natin sila dun sa iba-ibang lugar at para may pasyal na din po namin kayo dito sa lugar namin at baka may ma-appreciate kayo ng mga lugar na gusto nyong marating, gusto nyong mapuntahan, ayan, para makita din po ninyo at may pasyal po namin kayo kahit hindi tayo magkasama. Okay. So hanggang dito na lang po. Paulit-ulit ako sa hanggang dito na lang po. No? Pero ayan, dito ko na lang po tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, sa inyong patuloy na suporta, sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na panonood, pagsusubscribe sa aming channel, sa buong channel ng buong Pugong Biyahero team. Maraming salamat po at kung nasa ang panig man po kayo man ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat at ang lagi ko pong dalangin tayo pong lahat ay palaging i-bless ni Lord. God bless us all and thank you everyone. Have a good night.